Okay, so going back, yun na nga, merong lesson flow, o di syempre, madali na lang yun, i-follow mo na lang yung lesson flow, tapos you still have time to review and to practice, kasi hindi siya yung agad-agad, after ng final demo, hindi siya ganon. So, after ng final interview, mag-i-schedule ka dun sa system na nila mismo, ipa-plot mo na dun yung date na gusto mo kung kailan mag-demo. Nung time ko dun sa time ko, nung magde-demo ako, I'm not sure kasi ngayon if ganun pa rin yung process. Ang student ko dun sa final demo ko is QA. Yes, QA. Tama. Tapos off-cam. Ang nangyari nun, off-cam sila, syempre, hindi mo sila nakikita. Tapos, ang level nung book na itinuro ko sa kanila is level 3 siya dun sa company. For adult na siya. Yon. Yung book na yon, more on reading, tapos may vocabulary words na i-discuss mo kay student, and then free talk, question and answer. So, ganun siya. Kailangan mo siyang matapos within 25 minutes. Not necessarily natatapusin mo yung lesson sa 25 minutes. Kailangan alam mong i-control yung time mo. For example, 20 minutes na, nasa second page pa lang kayo. So, magre-recap ka na nun. Kailangan mo nang i-end yung lesson. I-follow mo yung lesson flow, kung paano ka magsasabi kay student na, oh, it's time to go now, let's do a quick recap, ganyan-ganyan. As long as kailangan mo tapos mo yung lesson ng 25 minutes. Tapos, basta, ang kailangan mo lang gawin dun, guys, is i-follow mo yung lesson flow, and then good to go ka na. And, yun yung nangyari sa akin. Tapos, okay naman, guys. Sabi ko nga, dun ako na-hire sa ACADSOC. Ang experience ko naman sa ACADSOC is, okay naman, lahat ng TM ko, kasi meron kaming TM dyan, ay okay, as in. Kasi, ang complaints na maririnig mo sa mga teachers is masusungit yung TM nila, hindi sumasagot sa chat or sa message, walang update, ganon. Pero yung mga napuntahan kong TM is okay naman. I think nakatatlong TM ako, kasi talagang nalilipat-lipat, hindi naman natin yun makakontrol. So, ayun, nag-enjoy naman ako sa work ko sa ACADSOC. Maraming student kay ACADSOC, guys. I think sa ibang company rin maraming student yun. Kasi, kung mag-work ka naman sa company as a teacher, wala ka ng problema. Hindi mo na problema na maghanap ng mga student mo, diba? So, sila na magbibigay. So, sila na mababaksak sa'yo. Booking system. Kung magustuhan ka ni student mo, ibubook ka niya. Kung hindi, edi try again next time, ganon, galingan mo. Pagka nakita kasi ng student na okay yung pagtuturo mo, ibubook ka nila regular, magiging regular student mo sila, guys. So, madami naman akong regular student kay ACADSOC before. Before last year, yon nag-resign na ako sa ACADSOC, before pa yung issue. And humanap na ako ng ibang company, which is, yun, mas malaki na yung offer. Ganun naman kailangan nating humanap ng mas malaking offer after nating makakuha ng experience. Kasi kung hindi, syempre, ano na mangyayari sa'yo, diba? Hindi tataas yung offer mo. Medyo maliit talaga kasi yung offer per class. So, yun lang, guys, yun yung experience ko kay ACADSOC. Sa mga gustong mag-apply, guys, huwag kayong matakot. Kasi, sa una lang yan. Pag nakapasok ka na, magiging madali na lang yan. Siguro, 3 months, 6 months, yan. Gamay mo na ang online ESL teaching. So, yun lang, guys, yung experience ko. Siguro next time, ibang topic naman yung i-share ko sa inyo. Thank you ulit sa panonood. Bye!